The views, thoughts, and opinions expressed by the guests and hosts of this program belong solely to the individuals and do not necessarily reflect the official policy, position, or views of university. Hi Chiefs! Welcome back to AU Talks, your safe space and place para sa Arellano or para sa AU. I am Mitzi, your host for today, and we're talking to someone who knows the power of words. He's not just a psychology student. He was the senior high school class 2025 valedictorian and is currently the editor-in-chief of the AU The Standard JSC or One Sumulong Campus, a gold medalist and a national level campus journalist. Let's all welcome Matt Jaulo Hile. Hi Matt! Welcome to the podcast. Ayan, sa AU Talks. And before we start, of course, let's all thank you ang ating sponsor for today, which is ang Wolf Grounds po. Ayan, meron tayong coffee and meron din tayong snacks na binigay. Thank you so much to our sponsor. And Matt, thank ko ka ng ating sponsor for today. Ayan, thank you so much po. Sakto-sakto, hindi pa po ako nagbe-breakfast. Okay. Ayan, so sige, let's bite muna bago tayo mag-start sa ating podcast natin, guys. Ayan, so kamusta naman ang first year bilang BS Psychology? Ayun po, bilang first year po ng BS Psychology, actually po medyo nakakagulat kasi I usually thought psychology was just, parang aralin kung paano mag-behave. Actually, yun naman po talaga, pero ang lalim po pala talaga niya. It's like, more than that kasi. Oo, ganun. like beyond theories po na inaaral, parang ayun po, marami rin po ako na-realize sa sarili ko. Kahit intro to psych pa lang po yung natatapos ko, parang ang dami ko parang na-realize na, ay ganito pala yun. Like, ito pala yung dahilan kung bakit ganito ako mag-act, ganito ako makihalubilo o makipag-socialize sa mga tao. Ayun po. Ayun. Parang malalaman mo na lahat ng ginagawa ng tao may dahilan talaga. Yes po. Like, nung inaral ko din kasi yung psychology, parang ang hirap ng maniwala minsan. Kasi alam mo yung, hindi may explanation kasi may ganyan. Explanation talaga siya. So, why did you take naman yung psychology imbes na rather than journalism or media? Ganyan. Ayun po. Ever since I was a kid po kasi, meron po akong parang kamag-anak po na nakita ko na nag-excel po siya sa BS Psychology talaga. And then, na-inspire po ako sa kanya kasi lagi ko po nakikita sa kanya na ganun pala interesting po yung program na ito. Especially na nakikita ko po siya kung paano siya mag-work ngayon. Ayun po. Tas parang nung inaral ko rin po yung BS Psychology, and nakita ko po kung ano yung mga opportunities. Siguro maraming misconceptions ngayon na parang wala kang job kung mag-BBS Psych o kaya AB Psych man. Pero nung nakita ko po, it's very malawak. Kasi pwedeng gawin mong pre-law, pre-med. Actually marami naman. Pero yung BS Psych po kasi, ang dami niya pong pwedeng mapuntahan. Aside from being an HR, being a counselor, kasi yun po usually, diba? Pero, ayun po, marami talaga. Pwede akong mag-doktor, mag-abogado. Ayan. So, ayun po. Isa rin po kasi sa mga pangarap ko. Either doctor man or abogado po. Sa psychology, parang dati kasi, yung mga science-based talaga na course is hindi nila kino-consider na science yung psychology. Like, ayun yung parang naging topic dati. Ngayon, kino-consider na nila and sinasama na nila. And sa psychology, sa BS Med, pwede ka rin kumuha ng psychiatrist or psychologist. Like, magkaiba kasi yung psychiatrist and psychologist. Yung minsan na misconception ng tao. Ayan. So, as a scholar and the writer naman, Matt, as a psychology major, you study cognitive load. With all your gold medals and being a valedictorian, hindi pa nag-overflow yung parang mental cup mo. Like, how do you decide which thought na makukuha mo or yung mapaprioritize mo, yung ACADS mo ba, or yung deadlines mo ng publication? Ayun. When it comes po sa pagbabalance po ng professional work or yung sa org works po, tsaka sa ACADS ko po, I always prioritize po yung mga bagay na talagang mas malapit yung deadline. Okay. Opo. Kasi po, tsaka po yung mas mabigat. Kasi, syempre kapag mas malapit yung deadline, yun talaga yung unahin mo. Kasi, ayan,
malay mo bukas kailangan na pala ganito. Kasi ganun po talaga sa newsroom kapag sa Jordan po kasi hindi pwedeng mabagal kasi minsan napapanis or namamatay yung balita. Pero ayun po, since I have marami naman pong tao sa The Standard, so medyo magaan naman po on that side. Pero sa ACADS po, palagi ko pong iniisip kung paano ko titimbangin kung alin yung dapat kong gawin muna at kung ano yung pwede kong iisang tabi muna. Kasi may mga ganun po talagang times na hindi ko talaga kayang Mamimili ka talaga. pagsabay-sabayin po. Opo. Kaya, ayun po, pinaprioritize ko po talaga kung ano yung mabigat tsaka po yung pinakakailangan. Okay. So, sabi nila, journalists are observers. Katulad Yes, na ng po. mga psychologist. Yan. Do you think being a psych student gives you an unfair advantage? Like, nararamdaman mo ba agad kung ano yung fake news or fake personality pagka meron kang kinakausap for an interview? Ayun po. As a journalist po and as a psych student, most of the time po, hindi pa naman po masyado. Kasi mahirap din naman po minsan basahin yung tao. Especially first year pa lang naman ako. Tapos, pero kapag nag-i-interview po ako, mas gusto po kasi naming mga journalist po na parang ambush interview or like interview po talaga like on the spot. Kasi mas authentic po yung answers, mas mabilis. And then, kahit anong gawin po nila, mas mahirap pong magsinungaling or mag-pretend kapag ganun. Kasi minsan kapag po messages po, perfectly curated po. Honest pa rin naman and authentic pa rin naman. Pero, mas iba po kasi kapag ambush interview. So, yun po yung gusto namin or goal po namin lagi kapag may interviews. Like raw talaga Yes yung po, mas nakukuha raw nyo. po siya. Okay. So, psychology is about understanding why people do what they do. So, sa journalism naman, it's about parang the truth, yung kung ano yung makikita or yung raw na pinapakita nyo. So, what if the truth is something that could hurt people's mental well-being? Paano mo nababalance yung pagiging journalist at pagiging empathetic mo as psych student? Sa journalism din po kasi meron din po tayong ethics. So, kapag yung talagang super sensitive po ng balita or kung pwede siyang makaharm ng ibang tao, hindi po namin siya isinisiwalat masyado. Kasi po, syempre, you cannot publish something na talaga makaka-apekto po especially sa mental well-being ng ibang tao or kaya sa pangalan, sa image. Kaya po, dumadaan po lahat ng pinapublish namin sa mas maingat, mas mabusising editing na talaga minimake sure po namin na wala kaming maaapakang iba. Okay. So, grabe yung parang pressure na Opo. babasahin mo talaga lahat. Yes Kahit po. 2,000 pa yung words na yan, 20K pa yung words na yan. Opo. So, as a psych student naman, alam Opo. natin na parang yung brain natin, meron siyang limit, like yung mag-overload siya. So, pag umaabot na tayo sa mental fatigue, kahit anong pilit natin parang magsulat or magbasa, is wala talaga siyang, hindi siya gumagana. Ganun, kumbaga. So, ano yung parang way mo para ma-distract ka sa ganun or parang ma-relax ka ng onte? Ayun. Nung nag-aaral po ako ng DevPsych nung wow. mga prelim pa lang, may nabasa ako somewhere doon sa book namin na parang kapag nagkakaroon ka ng parang overload po sa isip mo or like hindi ka makapagtrabaho, makapag-isip kahit anong pilit mo, it's normal to step away for a little while. Like parang magpahinga ka muna, then pagbalik mo, ayan, burst na lahat ng mga gusto mong isipin during that time is mapupunta na sa'yo. Like, kumbaga lahat suddenly is, ayun, masusulat mo na kagad, may isip mo na. So, ayun po, it's okay for us to step away a little sometimes kasi hindi naman pwede yung talagang focus ka lang ng focus kasi doon ka talaga parang maaapektuhan or masisira. Ayun Like, po. health is wealth talaga. So, Yes that's po. why I like talaga yung mga wolf grounds. Ayan. Ayan, ang Kasi wolf diba, grounds. in psychology, we talk about how animals or cozy environment can lower our cortisol levels. Yung vibe, yung change of, change of environment or yung vibe natin or yung warmth na mararamdaman natin sa mismong place is nakaka-apekto din sa pag-refresh ng ating mga minds. Kaya for those writers
And students na stuck na sa harap ng laptop, maybe you just need a quick visit sa mga coffee shop or sa Woof Grounds na mismo para mag-recharge. And speaking of recharging and mindset, Matt, let's go back to your role as EIC naman. Okay po. And so let's talk about social influence. As EIC, you can have the power to shape the campus narrative. Yes. Takot ka ba minsan na baka mamanipulate ng publication ang emotions ng students, or do you see that influence to prime them for positive change? Ayun po. As EIC po, so far po ang ginagawa po kasi namin is, at saka yung goal ko po is, makapag-bring po kami ng change in a way na makaka-benefit po sa students. Kumbaga, we prioritize po kung ano po yung makakabuti sa kanila, makakaganda. And when it comes to manipulating naman po, hindi pa naman po like, hindi naman po namin ginagawa yung parang pinipilit namin silang maniwala sa kung anong gusto nilang paniwalaan. Pero, we always publish the truth. Ayun po. Kasi when you publish the truth, walang mali dun. Tama. Ayun po. Kaya dapat palaging, ayun lang, truth lang ng truth. You cannot manipulate the truth kasi yung truth mismo yung magdidikta kung ano yung magiging social life kung ano yung magiging atmosphere ng media po. Okay. Ganda sagot. And so in the standard, we deal with information overload. Paano mo sinisiguro na yung articles nyo ay hindi lang basta ingay, kundi something na nagre-resonate sa parang isip or psyche ng mga chiefs? Minsan po, parang sunod-sunod po yung, lalo na po nung nag-participate si AU sa Trillion Peso March. Ayun po. Medyo maingay po talaga tayo noon. And mahalaga naman po na makibaka tayo. And something I've learned from the seminars I've attended po so far since I was in grade 11, it's important po na sa social media. Kasi social media na po tayo ngayon sa pagbabalita. Bukod po sa newspapers and sa print media, andyan na po ang social media. And mahalaga po sa social media na nababalance natin kung ano yung pinapublish natin. Kumbaga, hindi lang always hard news, hindi lang always like, kumbaga parang laging galit, laging may sinasabi, ganun. You can also post yung mga lifestyle ba na articles, na contents, kumbaga yung mga ka-relate yung chiefs, para mag-resonate din sa kanila yung mga pinapublish namin. Tsaka makarelate sila. Instead na like puro ganito lang, puro eto, yung puro political, actually okay naman yun eh. Yun nga yung gusto ko. Pero, syempre, we have to balance po kasi medyo nakaka-overwhelm po yun na parang puro problema po yung isinisiwalat namin. Kasi yung iba gusto ng comic strips, ganyan. Yes po, opo. Like yung ibang media naman yung iko-consume nila. Tsaka yung mga witty po na cartoons, yun po yung talagang gustong-gusto ng mga chiefs. Ayan, so pwede kang Ay, okay po. Ayan, so sa psych naman is we learn about conflict resolution. If ever may nag-clash na editor at writer, do you act as the boss or do you sit them down for an informal, parang kina-counsel mo sa silang dalawa dun sa problem nila? When it comes to conflicts po, kunwari sa editor tsaka sa writer, kapag po like, kunwari po, etong si writer, minsan lang magparamdam. Kasi nangyayari po yun eh. May mga writers may ganung po na... instance talaga. Opo. Pero normal naman po kasi at the end of the day, lahat naman po kami ay estudyante. Tama. And ayun po. Sa word nga po na student journalist, ayun po, nandun po yung student. So ayun po. We were students in the first place naman po talaga. Pero kapag may mga ganong instances po, ang ginagawa ko po is like kinakausap ko po mismo si writer separately po with the editor po. Kasi po we have to know kung ano po yung pinanggagalingan ni writer, ano yung reason, kumbaga bakit siya na hindi nagpaparamdam kahit noong interview sinabi niya kaya niya na magko-commit siya.
ayun po, para maintindihan po namin and magkaroon po kami ng common ground. Kasi po, hindi naman po ako yung type na magja-jump into conclusions lang na bigla-biglang magdedesisyon ng hindi nalalaman po yung sitwasyon. And so, parang curious lang ako, anong section dati ng newspaper yung sinusulat mo? Sa opinion po ako. Okay, Opo. sa opinion. Yes And po. so, meron din kayong mga editors and writers Yes po. na. Naging opinion editor po ako last school year po. Before EIC? Yes po. Okay. So, parang sa journalism can be a very parang toxic or medyo maingay na environment because of the pressure. Kasi nga student ka, tas minsan wala ka pang creative juice. And so, how do you cultivate a psychologically safe culture sa newsroom ninyo para hindi ma-burn out yung staff? Para po hindi ma-burnout yung staff, ang ginagawa ko po is, syempre, as student, hindi ko po like ginagawa yung talagang nakaka-overload. Opo. Kasi, syempre marami naman po kaming tao and may kanya-kanya naman po kaming trabaho. Kung kaya po namin magtulungan and kumbaga parang gawing way yung pagiging marami namin para po hindi masyadong nakaka-overwhelm yung trabaho for us kasi syempre student din po kami. Ayun po. Ang ginagawa po talaga namin is yun lang po, magtulungan lang po and have each other's backs po. Okay, so parang proper delegation ng works Yes po. ninyo. Okay. So sa ano naman tayo, student life mo naman. Student lang. So let's dive into perception versus yung reality. So maraming students ang nakatingin sa'yo as the perfect student leader kasi nga Wow. nag-valedictorian tapos ngayon EIC ng position. Ano yung parang behind the scene ni Matt na hindi nakikita ng editorial column or sa grades mo? Ayun. As a student po, yung perception po siguro since I was a valedictorian, tapos EIC pa po, and EIC po, hindi po basta-basta kasi po EIC, usually po yung mga intellectual talaga and talagang palaban din po sa academics. Ang perception po siguro sa akin is parang ganon, pero yung reality po siguro is, ayun, some students po lagi po nilang sinasabi kahit hindi ako mag-review, ganyan parang kaya ko na like hindi ko na kailangan like mag-aral pa kasi parang alam ko naman na daw pero I also fail a lot of quizzes, a lot of exams and ganoon naman po talaga as a student like hindi mo naman po ma-acquire yung grades or hindi ka naman po matututo kung hindi ka rin nagkakamali. And I don't know if a lot of people na katulad ko like valedictorian po is naranasan yun. Kasi parang marami naman po sa amin is nagsimula rin po as someone who was failing before. Like, hindi man yung failing na failing but yung nakaranas din na kunwari ma-zero ba? Ganun. Or like bumagsak sa exams. Ganun po. And yun po yung reality. Hindi po like always perfect. Like perfect all the time. Kasi may mga times din po talaga na nahihirapan din po kasi katulad nila, estudyante lang din po kami and nag-aaral pa lang din naman po kami. First time ko lang din naman pong maging psychology student. First time ko lang din po nung senior high school maging senior high school student. Ayun. Hindi naman po yun like parang nakuha ko na before na alam ko na talaga. It's not always perfect naman Yes, kasi. it's not always perfect and mistakes can happen pa rin po. Tsaka paano tayo matututo kung hindi tayo magkakamali? Yes Ganon. po. Actually, nasabi ko po yan sa speech ko no, di ba? graduation. Yes. So, as a future psychologist, if tutuloy mo yung pagsa-psychologist as you know the power of parang validation. Kasi parang pinag-aralan na natin yung validation na yan. Simula pagkabata is nagmamatter yung validation. So, how do you validate the frustrations of the student body through the standard without sounding like you're just complaining? Ayun po. Ina-acknowledge po namin yung struggles ng mga students. Kasi, excuse me, nabusog po ako eh. Ayun. Mahalaga po na ina-acknowledge natin yung struggles ng mga estudyante, especially na maraming students po yung napapagod sa ACADS, napapagod sa personal life. May mga students po na working students pa. And para po ma-highlight po na hindi lang talaga sila nagre-reklamo na yun po talaga yung reality nila is we tell the story. Ayun po. Marami na pong articles po siguro sa The Standard na nagtatel ng stories about students na
gustong makakamit ng validation or magkaroon ng parang acknowledgement sa struggles nila as students. Kasi lahat naman po tayo is may iba't ibang storya. Ayun po. So, for me po, acknowledgement po talaga. And, ayun po, yun po yung way to validate. Ayun po. Okay, so as parang perceive nga ng students sa'yo is parang perfect ka, ganyan. Kasi nga, first year ka pa lang, nag-EIC ka na. Like, pinakamataas na position ng standard. And meron ka bang time na na-feel mo parang imposter ka sa role na to? Like, how did you talk yourself out to that negative self-talk? Ayun po. Actually, I have a lot of times na parang imposter ako dito sa position na to. Kasi personally po, nung sinabi po sa akin na, Matt, parang gusto mo ba mag-EIC, ganyan? Kasi parang competent naman daw po ako. And for the past years po, I've been performing really well sa the standards. So parang nakitaan po nila ako ng potential to take this position or role. Pero personally lang naman po, ako lang naman po, naramdaman ko po yun kasi I'm more on the, yung parang mas hands-on po ako dun sa pagiging side na EIC. And then, when it comes to like organizational work, kumbaga yung kapag ka nag-handle po ng mga ganitong events, and hindi naman po sa coverage kaya naman po yun. Pero yung mga events, yung mga iba't iba po pong mga ginagawa ng mga orgs, katulad po ng mga local orgs po natin is, doon po ako medyo na-challenge actually. Okay. Kasi I'm not very proficient in that part kasi I am only mas proficient po ako sa part na pagiging journalist. Like for the checkings, for the editing, for the finalizing ng mga outputs, articles, and pag-workshop po ng mga writers natin. Doon po ako mas magaling. And doon po talaga ako mas hitik pa since I was in high school. So, ayun po. Kaya po parang naging imposter po ako kasi doon po, may naging struggle po ako. Ayun. Ayun, so hindi naman yan i-offer sa'yo if parang hindi nakitaan na hindi mo kaya. So, kaya yan kinaya talaga. naman po. And ngayon naman po, kinakaya pa rin naman po kasi habang nandito naman po ako sa position ko is natututuhan ko naman po siya. And as long as I'm willing to make a mistake, kasi lagi naman po talaga may mistake, and as long as I'm willing to make a mistake, I will learn continuously po. And so, parang sa negative talk naman sa self mo, parang Negative yung talk. biggest enemy mo kasi is sarili mo. Paano mo Opo. yun ginagawa? Like, paano mo nire-relieve na, hindi, kaya ko yan, binigay yan sa akin eh. Kaya so, kaya ko yan. Ganun. Paano yung ginagawa mo dun? Ginagawa ko po, paano ba? Minsan po kasi ang ginagawa ko kapag ka nagkakaroon po ako ng negative thoughts is nanonood lang po ako ng mga films, ng mga movies na nakaka-relate ako. And usually po mga pinapanood ko is yung mga films na talagang nag-udyok sa akin kung bakit ko gusto maging journalist, kung bakit ko pinili yung magsulat. Ayun po. Kaya po, parang mas namomotivate po ako during those times na ipagpatuloy pa. Ayun po. So, bakit ako nag-start? Ba't ba ako Bakit nandito? ako nag-start? Ba't ako nandito? Ano yung nag-udyok sa akin? Ayun po. Okay. So, sa opinion section naman, total, Opo. dun ka galing sa opinion section. So, people can be mean talaga. So, when you read a negative comment, do you analyze it using your defense mechanism like nagdi-distract ka or gumagawa ka ng iba or parang sinasabi mo na, projection lang to ng reader? Or do you take it to heart? I don't take it to heart po. I take it as something na kumbaga kung yung comment naman po is makaka-benefit sa akin, I take it naman po. Kasi ang opinion po, lagi po siyang subjective talaga. And for me po, mas effective po yung opinion if merong dumebate sa kanya. Merong dumabate. Okay. Mas effective siya kasi parang dun po makikita natin or marirealize natin na, nababasa pala ng reader and naiintindihan nila. And they have, another perspective sa issue na to na tinatakal ko. Actually po, nung grade 11 ako, nagsulat po ako ng opinion together with my opinion editor at the time. Nagsulat po kami ng opinion about student engagement ng mga students dito sa Arellano when it comes to running sa mga positions po.
And ayun po, ang naging opinion po kasi namin dun is parang about sa parang namamatay yung democracy and all. Ayun po, since senior high school kaming dalawa, actually po, we didn't have any idea that there are other underlying issues there. So, kumbaga, valid naman po yung opinion namin kasi patay din naman po talaga yung engagement. Pero at the same time, valid po yung naging side comment ng readers which is nakatulong sa amin para mas mapalawak yung perspective. And hindi lang po sa amin, pati po sa ibang mambabasa. Kaya po, nasabi ko na mas maganda na yung opinion ay pinagdedebatihan kasi nagsaspark po siya ng discussion and mas marami po yung nag-engage doon sa issue. Tama. Mas magandang napag-uusapan nga yung subject niya. Kasi yun naman po talaga yung goal yung mapag-usapan yung issue. Para mag-spark din, parang Opo. critical thinking ba sa mga readers ninyo. And so, eto yung bagong segment natin sa AU Talks, which is yung lightning round. Ayan yung parang mamimili ka lang sa dalawa nating choices. Isa lang yung dapat na pipiliin Okay mo. po. So, for our first, physical book or ebook? Physical book po. Editorial writing or feature writing? Editorial writing po. Deadlines or surprise quizzes? Deadlines. Group study or solo review? Solo review po ako. Pen and paper or laptop typing? Pen and paper. Psychology research or article editing? Ala, ang hirap. Article editing na lang. Ay, bakit? Kasi pag article editing po kasi parang babasahin ko siya, titignan ko kung ano yung mali. Tapos kapag ka psychology research naman po, ang daming hahanapin. Di ba, ma'am? Ayan, so last na, Matt. So, if you were to write a prescription for the students who are struggling to find their voice right now, ano yung parang nakasulat doon? Prescription po. Like, ano pong prescription? Like yung sa binibigay na prescription na nakasulat. Okay po. Kung bibigyan ko po sila ng prescription, I would give them, nakasulat doon, pahinga ka. Okay. Pahinga ka. I've seen a lot of students po na they aren't really resting. Parang umuwi lang sila para magpakita sa magulang. Okay. And then, most of the time, marami po kasi akong kaibigan na working student. Kaya po, yun po yung nagiging perspective ko. Like, pahinga ka. Take a step back. And kaya mo naman siguro magpahinga. So, if you can, take the opportunity to rest. Okay, so take a rest. Yun lang Yes talaga. po, yun lang So, po. meron ka bang gustong i-shout out and future plans na aabangan sa The Standard? Ayan po, gusto ko lang po i-shoutout yung buong The Standard po ngayon kasi they are competing right now sa CJC, which is the second Chiefs Journalism Conference. And good luck po sa lahat ng writers. Sana manalo po ulit ang uwan sumulong. Ayun po. Ayan, so future plans ninyo. Future plans po. Sa U-Week po, magkakaroon po kami ng event which is the Truth Intact, which we will tackle about the diverging perspectives po ng mga tao dahil po sa media consumption and marami pang iba po. Okay, so parang nakakaabang naman yun. Kasi media Nakakaabang-abang consumption po siya. Yes po. And so, powerful words from a future psychologist and a current EIC. Thank you so much, Matt. Thank and you thank po. you so much to Woof Grounds for the coffee and the snacks po. And thank you as well to Digicom, AU Shutters, and to our dear listeners. Thank you for tuning in sa AU Talks, your safe space and place para sa AU. Don't forget to like, follow, and share our page para lagi kayong updated. Follow nyo na rin po yung page ng AU Standard, Yes which po. is... The Arellano Standard Manila po. And of course, Chiefs, stay grounded and keep writing your own story. I am Mitzi. See you sa next episode.